Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kuya Angel po, si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning! Magandang mainit na umaga. Kuya Angel po, si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Speed climbing kasi is it's a very weird sport. Hindi siya katulad ng basketball. I think the biggest factor that played a big role in achieving that 6.08 new record was yung mental talaga. Because if you don't have your mental, hindi ka talaga makaka-perform ng ayos. Biggest challenge as a Filipino climber, for me, since nasa speed climbing ako, I think that it's the facilities. Hello! Ako si John Forones, a professional sports climber. Abangan ang aking exclusive interview dito sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Galalala Falcon!
Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon. Amoy nakaka-joyful. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. TNT. Tomorrow's News Tonight. Mga balitang binabantayan, mga balitang ayaw tigilan ng intriga, mga balitang patuloy ang pagbabago. Malalaman na tonight with Ray Sibayan, Kisses Habson, TNT. Tomorrow's News Tonight. TNT. Tomorrow's News Tonight. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Tomorrow's News Tonight. Ngayon pong gabing ito mga kaibigan ng Martes, 2 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Sa ating pong headlines, Cavite Congressman Kiko Barzaga tuluyan ng pinatalsik sa Kamara. Senador Alan Peter Cayetano, Senate President Alan Peter Cayetano hinamon ng minorya na mag-resign. Malacanang dismayado sa nangyayaring gulo dyan sa Senado. Arraignment kina Senador Jingoy Estrada at dating DPWH Secretary Bonoan ipinagpaliban. Malacanang hinamon ho si VP Sara Duterte na magpaliwanag sa impeachment trial. Promosyon ng 5 AFP generals nasa poll ng gridlock sa Senado. Death toll sa Gumong Gusali sa Angeles City, Pampanga naitala na po sa 21. Sa TNT Global News, bakuna kontra Ebola kasalukuyang dinedevelop ng Moderna at iba pang biotech company. Sa ating sports, tennis legend Serena Williams magbabalik court sa edad na 44. At sa TNT Showbiz, Rochelle Pangilinan at Arthur Solinap may handog na Japan trip sa kanilang mga anak dahil sa mataas na grado. TNT. Tomorrow's News Tonight. Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan At Kisses Habson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. TNT. Tomorrow's News Tonight. Sa ating mga balita, tuluyan na pong na-expel o napatalsik si Cavite 4th District Congressman Kiko Barzaga bilang membro ng Kamara. Sa botong 265 ang pabor, 14 ang tutol at 8 nag-abstain. Pinagtibay po ng Kamara ang rekomendasyon ng House Ethics Committee na pinamunuan ni 4-piece party list Congressman J.C. Abalos. Ayon po kay Abalos, hindi madali ang naging desisyon ng komite para mapatalsik si Barzaga, subalit ilang beses na rin nila itong pinagbigyan para may paliwanag ang disorderly behavior at paglabag sa proper decorum. Una pong nasuspindi si Barzaga noong December 2025 nang igawad ng 60-day suspension dahil man sa paglabag sa proper decorum at pag-post sa social media ng mga paninira sa ilang mga kasamahan sa Kamara. Muling pinatawan ng 60-day suspension si Barzaga noong February 2026 nang akusahan nito ang ilang mambabatas na muna'y tumanggap ng suhol mula sa negosyanteng bilyonaryo na si Enrique Razon.
Samantala, ipinagharap ng National Bureau of Investigation ng ethics complaint sa Kamara si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Ginawa ng NBI Director Melvin Matibag ang hakbang bilang tugon sa malisyoso at walang batayan na paratang. Nagugat ang reklamo ng sabihin ni Barzaga sa kanyang social media post na sangkot ang NBI sa assassination plot mula sa nangyaring barilan umano sa loob ng Senado noong May 13. Ayon kay Matibag, nilabag ng mambabatas ang Articles 154 o unlawful use of means of publication and unlawful utterances at Article 142 o inciting to sedition ng Revised Penal Code. Binigyan din ng NBI Director na ang paghaharap ng ethics complaint ay may layunin na bigyan ng proteksyon ang integridad ng Bureau laban sa mga kahalintulad na paratang na walang basehan. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, pinagre-resign po ng Senate Minority Bloc si Senate President Alan Peter Cayetano. Ayon po sa isang statement, hindi na halos gumagana ang function ng Senate leadership kung kaya't dapat namanong magbitiw na si Cayetano. Inakusahan ng grupo ang Senate President ng pag-abandona at pagpapabaya sa tungkulin at walang habas daw ho na pagsuway sa rules ng kapulungan. Tinukoy ng minorya ang Rule 19, Section 41 ng Rules of the Senate, kung saan nakasaad na maaring ipagpaliban ng Senate President ang sesyon sa pag-ugnayan sa majority at minority leaders. Gayunpaman, ang naturang panuntunan ay nilabag umano ni Cayetano. Idinagdag pa ng grupo ng paglabag ay hindi lamang procedural lapses, kundi paglapastangan umano sa rules ng kapulungan at pagyurak sa institusyon at sa tiwala ng sambayanan. Pinababalik na sa sesyon ng minority bloc ang Senate majority dahil marami pa silang dapat na trabahuhin sa nalalabing 2 araw ng kanilang sesyon. Ayon sa mga miyembro ng minority, walang kinalaman sa independence ng Senado ang pag-aresto kay Senador Jinggoy Estrada kahapon, kundi bahagi lamang ito ng paggulong ng katarungan. Kaya hindi ito maaaring gawing katwiran para hindi dumalo sa sesyon. Sabi nila Senador J.V. Ejercito at Mig Zubiri, maliban sa mga nakabinbin pang panukalang batas, kasama dapat na mabuo ang mga miyembro ng Commission on Appointments. Dahil maraming matataas na opisyal ang AFP, ang maantala ang kanilang pagiging general o promosyon kung hindi sila maisasalang sa CA. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, pinalaga naman ni Senate President Alan Peter Cayetano ang hamon ni Senador Raffy Tulfo na harapin ang plenary session ng Senado bukas para hindi matawag na duwag. Sa isang Facebook Live, binweltahan ni Cayetano ang mambabatas at sinabi ang Senado ay hindi isang programa sa radyo-telebisyon o isang entertainment kahit nararapat namanong maging profesional ang lahat. Pabiro namang idinagdag pa ni Cayetano na kung hindi lamang Tulfo si Raffy at ang kapatid niyang si Erwin ay isinumbong na niya mga ito sa kanilang sariling programa. You know, this is not a radio or TV program. This is not entertainment. This is the Senate of the Philippines. So we have to be more professional. Kung hindi ka lang Tulfo at kung hindi lang Tulfo si kapatid mong si Erwin, sinumbong ko lang kayo kay Tulfo Diba? Pero ang reality is, because nandiyan kayo, because you have a strong voice, use it for the good of the country. Samantala, sa oras na alas 9:10 ng gabi, dismayado ang Malacanang sa mga nangyayaring gulo sa Senado kasunod ng pag-boycott muli ng majority bloc sa nakatakdang session ngayong araw. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, apektado hindi lamang ang taong bayan kundi pati na rin ang ekonomiya. Saad pa ni Castro, ang daming nakabinbin na mga priority bills na hindi makausad dahil sa gusot ng mayorya at minorya. Dagdag pa ng Palace official, hindi naman masama ang pagsama sa isang kaibigan gaya ng paghahatid ng ilang minorya kay Senador o ng ilang mayorya kay Senador Jinggoy Estrada, pero hindi anya dapat natalikuran ang sariling mandato dahil dito. Alam naman po natin kung ano yung mga priority bills, hindi lang 2, hindi lang 1, hindi lang 3, marami po. Pero kung ganito po nangyayari sa Senado,
mahihirapan po talaga. Hindi lang mga pangulo, kundi ang taong bayan. Apektado ang taong bayan dito. Pati po ang ekonomiya ay maapektuhan sa ingay at gulo sa Senado. Yan po bahagi ng pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, nakabimbin naman ng promosyon ng 5 general ng Armed Forces of the Philippines kalaman sa bangayan ng mayorya at minorya dyan po sa Senado. Sa panempo ng DZRH kay Senador J.V. Ejercito, sinabi niya na posibleng hindi maisalang ang confirmation ng ilang military official kung hindi sila magkakaroon ng quorum. Anya bukas, Hunyo 3, ang uling chance naman ng mga nabanggit na opisyal ng AFP bago mag-CNJ break ang 2 kapulungan ng Kongreso. Ang naalala ko, no, yung commission on appointments, dahil kung mag-adjourn na ay merong mga ilang opisyales, no, mga magiging general pa naman, na baka rin kung hindi sila ma-confirm ay kawawa po, magbe-birthday po sila na mga opisyalis ng Armed Forces of the Philippines na maaring hindi na ho sila ma-promote, no, dahil sila ay mag-overage na. So yun po ang aking po inaalala at yung mga trabaho natin. Yan po mga kaibigan, si Senador J.V. Ejercito. Samantala, laban bawi ang Senate Blue Ribbon Committee sa imbitasyon sa 18 dating sundalo na tinawag na Maleta Boys ni dating Congressman Zaldico. Ito'y matapos bawiin kahapon ang imbitasyon sa kanila na humarap sa Senate Blue Ribbon Committee hearing sa araw ng Huwebes, June 4, pero ngayong araw ng Martes lamang ay nagbago na naman ang kanilang isip at sinabing tuloy na ang paghaharap sa Senado ng Maleta Boys. Ito po ang kinumpirma ni Attorney Levito Baligod sa kanyang social media account. Nauna nang pinadalhan ng imbitasyon ni Senador Pia Cayetano bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, ngunit binawi din ito kagabi. Ngunit ngayong hapon, muli itong nakatanggap ng imbitasyon at ang kailangan lamang magsumite ang 18 dating sundalo ng affidavit hanggang bukas. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, binuwang bantay Senado para matiyak na patas at naayon daw po sa batas sa magiging impeachment trial ni VP Sara Duterte. Sa panempo ng programang 2x2, sinabi ni Bantay Senado Convener and Spokesperson Professor Cleve Argelias, nakbang din ito na para mapalapit at may paliwanag sa publiko ang proseso at kaganapan sa impeachment. Pero mahalaga po doon dahil magkakaroon ng mga legal jargon, mga abogado po yan, no, na magtatalo-talo sa panahon ng impeachment trial. Maglalabas din po kami ng mga pinadaling summary, pinadaling pagsusuri kung ano po yung nangyari doon sa araw ng trial na yon na mas mailalapit yung buong impeachment trial doon sa publiko. Paliwanag pa ni Professor Argelias na kaya bantay Senado sa halip na impeachment watch ang pangalan ng kanilang grupo ay dahil sa mga naging kaganapan sa mata sa kapulungan ng Kongreso. Posiblihan niyang magpatuloy pa ang bantay Senado pagkatapos ng impeachment para matiyak ng publiko na nagtatrabaho na para sa bayan ang mga senador. Talaga ang originally, no, ang naisip po noong ating mga yung volunteers network ay baka dapat impeachment watch, pero dahil din dun sa tinatakbo po ng Senado, may layunin na din na baka pagkatapos po nung trial ay kung gusto pa po nung ating mga volunteer citizen observers ay maaari po talagang mag-focus na din sa pagbabantay dun sa Senado. Mukha po kasing sa ating pong mga kakulitan ng ating mga senador ay kailangan po ata na lang bantayan para gampanan po yung kanilang trabaho, no? Muli mga kaibigan, yan po si Bantay Senado Convener and Spokesperson si Professor Cleve Argelias. Ikinabahala ni Vice President Sara Duterte ang kasalukuyang sitwasyon sa gobyerno kung saan ay ginagamit umano ng ilang mga opisyal ang kanilang kapangyarihan upang patahimikin ang mga boses ng oposisyon. Sa isang video message, giniit ni Vice President Sara na sa halip na tutukan ng mga tunay na suliraning kinakaharap ng bansa, mas pinipili pa umano na gipitin ang mga hindi sumasang-ayon sa administrasyon na anyay dapat na ikabahala ng mga Pilipinong naniniwala sa
demokrasya. Binigyan diin pa ni Duterte na ang isang mabuting pamamahala ay hindi nangangailangan ng pagbura sa mga kritiko dahil mas nagiging epektibo ang demokrasya kung mayroong oposisyon na malayang nakapagtatanong at nakapag-uusisa sa pamahalaan. The current state of our nation reveals three disturbing realities. First, the effort to divert attention from legitimate questions surrounding the flood control controversy. Second, the willingness to disregard constitutional safeguards in pursuit of a politically motivated impeachment. And third, the relentless pursuit of greater political power under the guise of charter change. These are the symptoms of a government that has become more preoccupied with protecting power than serving the people. Yan ang bahagi ng pahayag ni Vice President Sara Duterte. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman ipinagpaliban po ng Sandigan Bayan sa June 4 ang pagbasa ng demanda o sakda laban kina Senador Jingo Estrada at dating DPWH Secretary Francisco Manuel Bunuan para naman sa kasong graft kaugnay po sa flood control scandal. Ginawa po ng 2nd Division ang desisyon matapos silingin ng mga abogado na Estrada at Bunuan ng pagpapaliban dahil sa mga nakapending na mosyon ng kanilang panig. Ayon po sa depensa, dapat munang resolbahin ng mga mosyon bago basa ng demanda ang kanilang kliyente. Bukod po rito, tinukoy ng mga abogado ng dating DPWH Secretary ang isyu naman ng kanyang kalusugan, partikular ang pagtaas ng kanyang blood pressure. Samantala, sa iba pa nating mga balita, ipinasok na sa General Population Area sa New Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City si Senador Jingoy Estrada. Ito po ay bilang pagsunod sa umiiral na procedure ng BJMP facility sa mga bagong pasok na Persons Deprived of Liberty o PDL. Sa impormasyon na ibinigay ng BJMP, kasama na ngayon ni Senador Jingoy Estrada ang tatlo pa nitong co-accused na mga opisyales ng DPWH na kinabibilangan ni na Denreal Cesar Cortuna, Manny Bulusan at Arturo Gonzales Jr. Batay sa panuntunan ng New Quezon City Jail, 1 linggo o 7 araw na mananatili sa General Population Area ang isang bagong pasok na PDL bago ito italaga sa kanilang selda. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, stable at fit to stand trial si dating Public Works Secretary Manny Bunuan nang ilabas sa PNP General Headquarters sa Campo Crame. Iyan po ang assessment ng PNP General Headquarters Chief Police Colonel Cleto Manongas matapos ang isang araw na hospital arrest ng dating kalihim sa loob mismo ng Campo Crame. Normal na ang blood pressure ni Bunuan sa 120/70 at wala namang ibang idinadaing o naobserbahang sintomas. Sa walay naman statement ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na batid na batay sa kanilang health service, coherent at oriented ang akusado sa plunder. 1:23 ng hapon na tuluyang na-discharge ang dating kalihim matapos naman ng magdamag na confinement bunsod ng hypertension. Pag-surrender naman sa CIDG NCR Field Unit kahapon, abay bigla daw pong sumipa ang blood pressure po ni dating Secretary Bunuan sa 192/100, kaya napilitan daw po ang pulisya na isugod siya sa PNP General Hospital. Hindi sumuko kundi inaresto. Ito po ang nilinaw ng Malacanang matapos na ilabas ang warrant of arrest ng Sandigan Bayan kahapon laban kay Senador Jingoy Estrada dahil sa kasong plunder. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, hindi sumuko sa Estrada dahil nauna nang isinilbi ang arrest warrant bago nito sabihin na susuko siya sa mga otoridad. Iginit din ni Castro na arestuhin na si Estrada, ngunit humingi pa ang senador ng pagkakataon na makapagbigay ng pahayag sa media. Nung nagsalita po kasi si Senator Jingoy Estrada, sinabi niya na siya ay magbo-voluntary surrender. Pero lumalabas po
ayon na rin po kay Secretary John Vic Rimulya, nandun na po sila sa Senado to serve the warrant of arrest. So, mag-aaresto na po sila at humingi na lamang po ng pagkakataon itong si Senator Jinggoy na kung siya ay maaari pang magbigay ng statement. So, in other words, nauna po ang pagsisilbi ng warrant of arrest bago sa kanyang press con ni Senator Jinggoy Estrada. So matatawag po itong pag-aresto dahil hindi po voluntaryong pumunta si Senator Jinggoy Estrada mismo sa mga law enforcers, hindi pumunta sa CIDG, sa PNP o sa korte sa Sandigan Bayan. Si Palace Press Officer Claire Castro. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, handang tumulong daw po ang Armed Forces of the Philippines sa Philippine National Police para matukoy kung nasan nga bang lokasyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon po kay Armed Forces spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, kung kinakailangan na niyang kanilang serbisyo, ay handang tumulong at magbigay ng serbisyo ang AFP. Nang tanungin kung meron ng kailangan para sila ay tumulong sa paghanap kay Senador Bato, tumagi naman si Padilla nihiyag ang anumang operational details. Gayunman, nilinaw po ni Padilla na ang ganitong operasyon ay pangunahing tungkulin ng PNP at ng iba pang law enforcement agencies ng gobyerno. Samantala, hindi niya alis ng National Bureau of Investigation na nasa Davao pa rin si Senador Bato de la Rosa. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, nagsasagawa na sila ng verifikasyon sa mga lead sa posibleng kinaroroonan ni Bato. May iba pa umano silang lugar na tinitiktikan sa kasalukuyan. Una nang sinalakay ng mga tauhan ng NBI at ng PNP CIDG ang ilang lugar sa Pampanga, Bulacan at Parañaque City, pero bigo sila na matunton ang ICC wanted senator. Hinimok naman ni Matibag si Senator Bato na sumuko na lamang sa mga otoridad at harapin ang kanyang pananagutan. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, hindi pa natatanggap ni Pasay City Police Chief Colonel Joselito De Sesto ang subpena ng NBI sa gitna ng investigasyon sa pagtakas ni Senador Bato de la Rosa. Ayon po sa kay De Sesto, nakaabang naman siya kung kailan darating ang subpena. Nang tanungin kung handang sumipot sa bureau, sinabi naman ni Sesto na harap siya kung may go signal ng kanyang direct supervisor. Idinimpa ng hepe ng Pasay City Police na gusto rin niyang makapagbigay linaw kaugnay na naturang usapin. Una po niyang pinabulanan na nag-convoy siya kay Senador Bato palabas ng Senado umaga noon noong Mayo 14. Samantala, iniimbestigahan na ng National Bureau of Investigation ang anggulong pulis umano ang mastermind sa pambubudol kay Director Attorney Melvin Matibag tungkol sa kinaroroonan ni Senador Bato de la Rosa. Ayon kay Matibag, nakagugulat din na may access ang naarestong suspect sa database ng contact numbers ng matataas na opisyal ng gobyerno. Idinin niya na mali ang mga impormasyon na ibinigay sa kanya ng suspect sa posibleng kinaroroonan ni Bato. Pero matagal na anya nitong gawain ng manloko sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang opisyal kagaya ng Pangulo at First Lady. Una nang sinabi ng direktor na una nang tinawagan ng scammer si Executive Secretary Ralph Recto para i-report ang hawak niyang impormasyon kung saan ang ICC wanted, kung nasaan ang ICC wanted senator. Ibinunyag ng suspect na isang pulis umano ang utak sa pang-i-scam at ginamit lamang siyang kasangkapan nito. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, standby pa rin po si iba pang mga balita mga kaibigan sa Tomorrow's News Tonight. Detol sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga, Aba, naitala na po sa 21. Sari pong TNT Global News, bakuna kontra Ebola virus. Kasalukuyan daw pong dinedevelop ng kumpanyang Moderna at iba pang biotech company. Sa TNT Sports, tennis legend Serena Williams magbabalik daw po sa court sa edad na 44. At sa showbiz, Rochelle Pangilinan at Arthur Solinap may handog na Japan trip.
sa kanilang anak dahil man sa mataas na grado. Pilipinas ang oras sa alas 9:26 ng gabi. This time check. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS! Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Nas Extension sa DZRH at RHT. Naray si Bayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Speed climbing kasi is it's a very weird sport. Hindi siya katulad ng basketball. I think the biggest factor that played a big role in achieving that 6.08 new record was yung mental talaga. Because if you don't have your mental, hindi ka talaga makaka-perform ng maayos. Biggest challenge as a Filipino climber, for me, since nasa speed climbing ako, I think that it's the facilities. Hello, ako si John Forones, a professional sports climber. Abangan ang aking exclusive interview dito sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa News Tonight. Balik po tayo mga kaibigan sa Tomorrow's News Tonight. Ganyan pa rin po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Kisas Habson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Meron tayong mga report mga kaibigan sa ating mga balita ngayon pong gabing ito. Malacanang, kinwestiyon po ang panawagan ni Senate President Alan Peter Cayetano para po sa tinatawag na Senate Independence. Report mula kay RH14, Let Narciso Mislet. Kinwestiyon ng Malacanang ang basehan ng panawagan ni Senate President Alan Peter Cayetano para sa Senate Independence. Kasunod ito ng pagsisilbi ng CIDG ng arrest warrant kay Senador Jinggoy Estrada kahapon. Tanong ni Palace Press Officer Claire Castro, ano ba ang pinapalagan ni Cayetano? Wala rin anyang ginagawang anumang pakikialam ang Pangulo. Ayon kay Castro,
hindi tama kung ang gustong sabihin ni Cayetano ay hindi dapat isilbi ang warrant of arrest kahit valid naman ito. Katwiran ng palace official, paano magkakaroon ng pagtutulungan o kooperasyon ang bawat sangay ng gobyerno kung mayroong magmamataas at hindi tutupad sa batas at mayroong maghahari-harian. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, expelled Cavite Representative Kiko Barzaga tanggap ang desisyon ng House Committee on Ethics. Ibalita mo yan, RH12, Milky Regunan. Babalikan natin si Miss Milky. 10 milyong dolyar na donasyon ng Pilipinas sa WHO pinaiimbestigahan ni Senador Amy Marcos. Ibalita mo yan, RH28, Raymond Dadpaas. Pinaiimbestigahan ni Senador Amy Marcos ang pangakong donasyon na 10 milyong dolyar ng Pilipinas para sa World Health Organization o WHO. Sa magitan ng inihain niyang Senate Resolution 418, iginit ni Senador Amy na questionable ang donasyon na ipinangako ng Department of Health dahil mas prioridad pa ito kaysa sa pangailangan ng napakaraming pasyente. Sa katunayan ay bilyones ang utang ng PhilHealth sa mga ospital at tumataas din ang utang ng Pilipinas na umabot na sa 18.5 trillion pesos as of March 2026. Sabi ni Senador Marcos, ang 10 milyon dolyar ay katumbas ng 600 milyong piso na dapat ay pakinabangan ng mga pasyente. Kailangan umano ng investigasyon upang makita ang lahat ng mga dokumento, authorization at clearance para sa nasabing pangakong pondo. Kailangan matiyak na maayos at nasa tamang paggamit sa pondo lalo na ngayong panahon na matindi ang pangailangan sa larangan ng kalusugan. Sabi ni Marcos, walang problema sa international cooperation gaya ng gusto ng administrasyon, ngunit dapat matiyak na ito'y dumaan sa tamang proseso. Ang 10 milyong pisong pangakong donasyon ng Pilipinas sa World Health Organization ay ginawa noong 2024. Ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Lakay Raymond. Samantala naman, ating pong alamin ang update mula po sa Kamara. Expelled Cavite Congressman Kiko Barzaga, tanggap daw po ang desisyon ng House Committee on Ethics na siya ay tuluyan ng mapatalsik sa Kamara. Report mula kay RH12, Milky Regunan. Milky. Magbabakasyon muna si Kiko Barzaga matapos mapatalsik bilang kinatawan ng 4th District ng Cavite. Reaksyon to ni Barzaga matapos pagtibayin sa plenaryo ang committee report ng House Ethics Committee sa botong 265 ang pabor, 14 ang tutol at 8 ang abstain. Sa ngayon, sinabi ni Barzaga wala siyang balak na questionin ang desisyon ng plenaryo kahit may ilan na nagpapayo sa kanya na magreklamo. Narito si expelled Cavite Representative Kiko Barzaga. Depende muna yun. My statement for that would be regarding kung magkakaroon ba na if it would be another election, special elections, or kung magkakaroon ba na kung aakyat sa Supreme Court. There's still many things to consider, but right now mukhang magbabakasyon muna si Nils. Ito inamin ni 4Ps Representative JC Abalos, chairman ng Ethics Committee, hindi naging madali ang rekomendasyon ng komite. Ayon kay Abalos, ilang beses na binigyan ng pagkakataon si Barzaga na sumunod sa kondisyon ng komite pero madalas na hindi nakadadalo sa mga hearing. Unang nasuspindi sa Barzaga noong December 2025 nang igawad ang 60-day suspension dahil sa paglabag sa proper decorum at pag-post sa SOCMED na mga mapanira sa ilang mga kasamahan. Muling pinatawa ng 60-day suspension si Barzaga noong February 2026. Naakusahan naman ito ang ilang mamabatas na tumanggap umano ng suhol mula sa bilyonaryong negosyante na si Enrique Razon. Ako si Milky Regunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, bara-barang sandbags ng napangharang sa isang national road sa Kalinga pinatatanggal naman daw po ng DPWH. Ibalita mo yan, RH9, Tina Nolasco.
Agarang ipinag-utos ni Public Works Secretary Vince Dizon na palitan ng tamang road safety devices ang sandbags na bara-barang inilagay na pangharang sa road slip sa Babalag Kinama San Francisco National Road sa Barangay San Pedro Rizal, Kalinga. Labis na ikinadismaya ng kalihim ang naturang paraan na hindi anya ligtas para sa mga motorista. Alinsunod niya ito sa mandato ng Pangulong Bongbong Marcos na siguruhin ang kaligtasan ng mga motorista at commuter sa mga national road, lalo na't mahalagang daanan niya ito ng mga magsasaka sa probinsya. Bukod pa rito, in-inspection din ni Dizon ang delayed na Alyog Bridge Replacement Project sa Tabuk City, Kalinga at ipinag-utos na pondohan ng natitira ang bahagi ng bitim na access road na magdurugtong sa Dilag at Ileb ng Baran upang makatipid sa gasolina at mabawasan ang oras ng biyahe ng mga commuter. Ito si RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Tina. Samantala naman, high-profile drug pusher arestado naman sa higit sa 1 milyong pisong shabu diyan po sa may Paco, Maynila. Report mula kay RH27 Noche Kakas Noche. Lakay Ray at Kises, timbog ang kilabot na drug pusher sa ikinasang bypass operation sa Paco, Maynila. Matagumpay na napigilan ng mga operatiba ang drug distribution sa Barrio Santa Maria Street, Barangay 818A Zone 88 sa Paco sa lungsod. Arestado ang high-profile na 50 anyos sa loob ng kanyang bahay sa lugar. Kaabot sa 150 grams ng umunoy shabu ang nasabat sa operasyon na nagkahalaga ng 1,020,000 pesos. Ang naturang operasyon ay sa koordinasyon ng PDEA. Ang suspect ngayon ay maharap sa kaukulang kaso na may kinalaman sa illegal drugs. RS27 Luchikakas DCRS, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche. Samantala, dumako tayo sa BJMP o doon sa may New Payatas o New Quezon City Jail sa Payatas. Ilang kaibigan daw po ni Senador Jinggoy Estrada nagtungo sa BJMP sa Payatas, Quezon City. Ilang artista dumalaw din daw po sa Senadora. Ibalita mo yan, RH23 Edwin Duque. Tama, Ms. Kises, may mga ilan pa rin mga umidulo kay Senator Jinggoy Estrada ang nais pa rin dumalaw sa BJMP kung saan ito nakatulong dito sa Payatas sa Quezon City. Bago hangganan ng oras na dalaw kanina nakahapol pa, ito si Actress Nadia Montevecchio para sa dalawin ng Senadora. Siyang kaibigan ng Senadora at mga matapat na security ang nasa palibot pa rin ng BJMP kung saan ay nakatabay pa rin dahil ay mga malapit sa senador at dumarating maging mga kaanak ito. Isa sa mga kilala ng senador na di na pumasok sa pitan kanina para dalawin ang senador ang malungkot dahil na sa mga nakaraan sa arawan taon ng kanilang ina ay magkakasama pa rin sila, pero ngayon ang malungkot daw ang kanilang kaibigan dahil mismo ang kanilang kapatid na kapwa senador ay hindi magkasama. Nabatid na sakay siya Estrada kanina ng bus ng PJMP at talong sa bayan para babasa o basahin na sa stal at pre-trial ka na kanyang kinakarap ng kasong katiwalian, pero muling na-schedule sa darating na Huwebes. Huwag pa rito sa 573 million pagkuno sa flood control project. Aris-1 to 3 lento kinagulat sa DCRS una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you. Salamat, Edwin Duque. Samantala naman, isa daw pong kawatan arestado sa follow-up operation ng San Jose del Monte Police. Report mula kay Ka Federico Manalili, Ka Feds. Yes, Ray at cases na arestungan ng mga otoridad ng San Jose del Monte PNP ang isang kawatan ng matuntun ko sa kanyang kinaroroonan sa may area ng Barangay Minuya 1 kahapon sa ginawang manhunt operation. Kilala ang biktima na si alias Greg Itico. Kilala yung biktima na si alias Greg Itico 56. Ay, nasa presidente ito ng San Rafael, Bulacan. Ang samantalang ang arestadong suspect ay nakilalang si alias Nad Itoy 36. Ay, nasa hot construction worker, residente ng nabanggit ding lugar.
Batay sa ulat, nakatanggap ni Police Lieutenant Colonel Rayson Bagay, hepe ng San Jose del Monte PNP, nagtungo sa kanilang himpilan ng biktima upang pagbigay alam ng kanya na-discover niyang siya inilooban. At sa kasalaysay, ay alas 8 na ng gabi ay ng umaga, dumating siya sa kanyang inupahang apartment mula nga sa San Rafael, Bulacan. Ay doon na na-discover, wasak na yung pinakapadlock ng kanyang pinto. Agad na-discover din na nawawala yung kanyang G-lock case at naglalaban nga ito ng isang lisensyadong baril na isang G-lock 19 Gen 4, pistol at 4 na magazine. Agad nagsagawa ng investigasyon ng mga otoridad sa mamamagitan din ng mga CCTV na backtracking, nakilala yung suspect na nagresulta ng kanyang pagka-aresto. Nakuha din na suspect ang mga ninakaw na baril na kung saan tagaunan ay nakumpiskahan din ito na isang sumpak at 2 bala na 12 gauge. Sa ngayon nakapit na sa custodial facility ng San Jose del Monte PNP ang ng arestadong suspect habang tinaharap sa mga kasong RA 1059 at robbery. Federico Manalili para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Tata Fed. Samantala, Task Force LCAC at 20th IB pinulong ang mga kaanak ng mga natukoy na NPA sa Samar upang hikayatin ang pagsuko nila sa batas. Ibalita mo yan, RH34, Jane Galit Bantayan. Nakikipagpulong ang Barangay Task Force to End Legal Communist Armed Conflict o BTF-LCAC kasama mga kasundaluhan mula sa 20th Infantry Wheeled Battalion sa mismong pamilya na mga identified active member ng New People's Army sa Samar ng Barangay Dorillo, Hipapan, Eastern Samar. Layunin ng pagpupulong na hikayatin itong mga pamilya na tumulong sa pamalaan na mahikayat ang kanilang kaanak na magbalik pamalaan o sumuko na sa gobyerno. Muling pinaliwanag ng tropa ang kahalagahan ng pagsusurinder. Ayon sa 20th Infantry Battalion, ito ay oportunidad sa pamamagitan ng mga programang ibinibigay ng pamalaan para sa pagbabago ng buhay ng isang NPA. Sa nasabing pagpupulong, ibinahagi ng isang nakilalang si alias Lagit, isang former rebel, ang kanyang mga naranasan sa loob ng insurgent movement o sa loob ng kilusan. Kabilang ito ngayon sa nananawagan at umaapila sa mga active NPA member na suportahan ang government peace initiative sa pamamagitan ng pag-aabandona sa armed movement, mapayapa na lamang na sumuko o sumurinder sa pamalaan. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala naman, motorcycle rider patay sa pamaril ng riding in tandem sa Bataan. Report mula kay Danny Kumilang. Danny. Patay ang isang hindi pa nakikilalang lalaki na nakamotorsiklo matapos pagbabarilin ito ng mga suspect na riding in tandem sa Porokpor, Barangay Mambog, Hermosa, Bataan, bandang alas 9:35 kaninang umaga. Ayon sa paunang investigasyon ng pulisya, minamaneho ng biktima ang kanyang Yamaha Aerox nang lapitan at paulanan ng bala ng 2 lalaking mag-angkas sa isang pulang Yamaha Mio na walang plaka. Agad na rumisponde ang mga otoridad sa lugar at humingi ng tulong sa Scene of the Crime of Operatives o SOCO para sa masusing pagsusuri sa pinangyarihan ng krimen. Nagsasagawa pa rin ng manhunt operation ang Hermosa Municipal Police Station upang matukoy at maaresto ang suspect. Patuloy ang investigasyon ng pulisya upang malaman ang motibo sa pamamaril at matukoy ang pagkakakilanlang ng nasawing biktima. Danny Kumilang, RH37 DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, 10 minutes bago sumapit ang last 10 ng gabi. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising
Gising sa inyong umaga, mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha, Lunes hanggang Biyernes. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. TNT Top News Trending Worldwide. Sa ating pong TNT Global News, bakuna kontra Ebola kasalukuyan pong dinedevelop ng Moderna at iba pang biotech company. Report mula kay Jackie Resio, Miss Jackie. 3 panibagong bakuna ang dinedevelop na ng iba't ibang kumpanya at grupo kontra Ebola na pumatay na sa mahigit 250 katao kapag gumagawa na ng kanilang bakuna kontra sa Bondi Bogyo strain ng Ebola ang International AIDS Vaccine Initiative. University of Oxford kasama ang pharmaceutical at biotech company na Moderna, gayon din ang Coalition for Epidemic Preparedness Innovations o CEPI na nagpopondo sa bawat grupo. Giit pa ng CEPI bagamat marami pang kinakailangang pag-aralan at gawin, mahalaga pa rin ang bawat araw ng paghahanap ng lunas sa naturang outbreak. Sa ngayon, higit sa 1,000 kaso na ng Ebola ang naitala sa Congo, habang 9 ang kumpirmadong kaso naman sa kalapit nitong bansang Uganda. Nasa mahigit $60 milyong ang pondo ng CEPI para sa development ng vaccine laban sa Ebola. Gayunpaman, posibleng maging pahirapan ng clinical testing to dahil sa military conflict sa Congo kung nasaan ang outbreak ng sakit. At yan ang balita mula sa ibayong dagat. Ito si Jackie Resio ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Miss Jackie Resio. TNT Sports and Games. Sa ating TNT Sports, tennis legend Serena Williams magbabalik sa court sa edad na 44. Ibalita mo yan, Kyle Bullias. Magbabalik sa tennis court ang legend na si Serena Williams. Unang sasabak ang 23-time Grand Slam singles champion sa doubles tournament sa Queen's Club. Huling naglaro si Williams noon pang taong 2022 sa US Open. Ayon sa kanya, magandang oportunidad para sa kanyang pagbabalik sa tennis ang maglaro sa Queen's Club. Naging welcome naman ang balitang ito para sa mga top players ng women's tennis, kabilang na ang current number 1 na si Aryna Sabalenka. Ayon sa kanya, nasasabik siya makita muli si Williams na maglaro sa court at sa posibilidad na magkaharap sila. Bukod sa Queen's Club, posible ring lumaro sa singles tournament si Williams sa Wimbledon at sa US Open.
Para sa TNT Sports, ito si Kyle Bullias ng Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Kyle Bullias. Sa ating showbiz, Rochelle Pangilinan at Arthur Solinap. Abay, may regalo daw, may handog na Japan trip sa kanilang anak. Dahil po sa mataas ang kanyang grades. Ating alamin sa report ni Don Carlos. Don. Nag-trip to Japan ang magsawa na sina sex bomb Rochelle Pangilinan at aktor Arthur Solinap dahil sa mataas na grado ng kanilang anak na si Shiloh. Sa isang Instagram post ni Arthur, ito man ang kanilang prize dahil sa natabong academic achievement ni Shiloh na good news naman para kay Rochelle na nakita ang report card sa mismong araw ng kanyang birthday. Sad pa na aktres, ang daming blessings at nagpasalamat siya sa kanyang asawa sa walang sawang pag-aalaga sa kanilang anak habang nasa US tour kasama ang sex bomb. Say naman ni Arthur, deserve ito ni Shiloh at ng asawang si Rochelle dahil sa matagumpay na US performance ng grupo. Si Shiloh ang kaisa-isang anak ng mag-asawa na isa sa mga rason kung bakit nagkaroon ng reunion concert ang sex bomb. At yan ang trending na balita para sa TNT Showbiz. Ito si Don Carlos ng Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Don Carlos. TNT, tomorrow's news tonight. Salamat po sa matumutok po sa ating balitaan mga kaibigan sa Tomorrow's News Tonight. Ma'am Evan lang, magandang gabi sa iyo. Good evening. Sa lahat po ng mga tumutok po. Ay, Nanay Carmen, magandang gabi din sa iyo. At Kumusta saka ka na? kay Mami Emmy, habang nagbabalita tayo, kausap ko. Wow, ang sweet naman ni Mami Emmy. Siyempre naman sa iba pang mga nakagapay po natin sa DCRH sa TNT Newscast. Ang ating pong mga kasamahan sa DCRH News Team. Nandyan si Jeric, nandyan si Ara, si Don, si Josa. Yan. And of course, sa ating pong DCRH Radio Tech, nandyan si Jeric din. Sa ating mga kasamahan sa DCRH Television, DCRH Digital, at DCRH Malanday Transmitter. Hindi po mga lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan. At Kisas Habson. Para sa DCRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, 2 minutes bago sumapit ng alas 10 ng gabi. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes.